sa pagpapatuloy ng ating istorya. Sa sandaling yun, lumitaw si Ling Liuyaba sa anyo ng isang demonyo, na nagpaindak kay Lingling sa eksenang kanyang nasaksihan. Hindi ko akalaing may ganitong hilig si second senior brother, bulalas niya sa isip, gulat na gulat. Ngunit mabilis na sumingit si Xu Xiaocheng, tumigil ka, huwag kang mag-overthink, sabay kabig ng usapan upang linawin ang sitwasyon. Matapos ang ilang sandali, napag-usapan din ng tatlo ang tunay na nangyayari, nagpakilala si Xu Xiaocheng kay Ling, ito si Liuyaba, isang disipulo ng Enlightening Valley, at ang iyong fifth senior sister, biglang natigilan siya. Tila nagkaroon ng pagdududa, teka, mali yun, napatda, iniisip kung paano tatawagin ang kanyang senior brother. Dinig na dinig ito ni Lingling, kaya agad siyang napariyak, senior brother. Sinagot siya ni Xu Xiaocheng, pwede mo siyang tawagin kahit ano, basta tandaan mo, dahil lang yan sa espesyal niyang cultivation technique, kaya ganyan ang itsura niya, hindi siya halimaw. Napaisip si Lingling, ang tagal ko nang nasa Great Zhou Kingdom, pero ngayon ko lang nakakita ng katulad ni fifth senior brother, baka ito yung legendary secret technique ng Southern Barbarian Kingdom. Sa narinig, napabuntong hininga si Xu Xiaocheng, ang hirap ipaliwanag sa taong galing sa ancient times, sabay tingin kay Ling, isipin mo na lang na ganon. Biglang lumapit si Liuyaba kay Lingling at hinawakan nito ang kanyang baba na may kakaibang ekspresyon, kamakailan, nagpaprakti ako ng therapeutic massage kay second senior brother, nakakatulong ito para buksan ang meridians at ma-relax ang muscles at bones, gusto mo subukan? Nagningning ang mata ni Lingling, pwede ba? Sa sandaling yun, nagbago ang anyo ng mga kamay ni Liuyaba, ang kanyang mga daliri ay marahang gumalaw sa katawan ni Lingling, na nagdulot sa kanya ng hindi maipaliwanag na kasiyahan, parang lumulutang sa alapaap. Nanlaki ang mata ni Lingling, grabe, ito pala ang skill na pinaghusayan ng fifth senior sister, napakagaling. Makaraan ng ilang sandali, nanginginig pa rin siya sa tuwa nang biglang maalala ang isang mahalagang bagay, second senior brother, huwag mong kalimutang basahin ang sulat. Binuksan ni Xu Xiaocheng ang liham, at sa pagbasa nito, lumabas ang ekspresyon ng di makapaniwalang pagkapikan. Bakit itong sixth old man na naman, tuwing siya ang nagpapadala ng sulat, laging masama ang balita. Nakasulat sa liham, second senior brother, narito ang liham. Sinasabi rito, natanggap ko na ang iyong naunang sulat, labis akong naantig sa iyong pagkakaibigan at pagmamalasakit, sariwa pa rin sa aking alaala ang mga araw na magkasama tayo sa Enlightening Valley. Parang kahapon lang ang ating pamamasyal, kaya nag-aalala ako sa kalagayan ng Enlightening Valley, kamusta na ang mga bulaklak, halaman, pusa, at aso sa lambak, iniisip ko rin kung kamusta na kayo ng aking mga nakatatandang kapatid. Matapos basahin, napailing si Xu Xiaocheng, ang galing talaga niyang magpanggap ng baliw na yon. Habang nagbabasa si Xu Xiaocheng, may biglang tumatak sa kanyang paningin, isang hindi pangkaraniwang linya. Kamakailan, nakakuha ako ng ancient skill instruction books na naglalaman ng mga paraan para i-reconstruct ang spiritual roots. Mahiwaga at mahirap ipaliwanag, pero totoo ang kasabihan, walang libreng tanghalian sa mundong ito. Sakto, kailangan namin ng manpower para sa 4 symbols wishful formation ritual. Napakunot ang noo ni Lingling habang muling binabasa ang liham, bumaling siya kay Xu Xiaocheng, second senior brother, sino ang nagpadala nito? Pero tila hindi man lang ito pinansin ni Xu Xiaocheng at patuloy na binasa ang mensahe. Sana ay huwag magalit ang second senior brother at tulungan ako sa urgent matter na ito. Pagkatapos mabasa, parang binagsakan ng langit si Xu Xiaocheng habang nangungulangot, napansin niya agad ang intensyon ng nagpadala at napabuntong hininga. Eto na naman tayo, may naamoy akong kakaiba tuwing nakakatanggap ako ng sulat mula sa kanya. Samantala, si Liuyaba, na matamang nakikinig, ay agad nagbigay linaw kay Lingling, ang sinasabi ni Xu Xiaocheng ay tungkol sa iyong sixth senior brother, si Bai Lei, wala siya sa Enlightening Valley, nagtrabaho siya sa Supervision Bureau. Sa narinig, nanlaki ang mata ni Lingling sa pagkamangha, wow, Supervision Bureau, yun ba yung organisasyong nag-supervise at nagmamanage sa mga cultivating immortals at demonic objects ng Great Zhou Kingdom? Hindi nagsinungaling si Grand Senior Brother, talagang puno ng malalakas na tao ang Enlightening Valley. Dapat talaga akong matuto ng mabuti sa mga senior brothers at sisters. Mabilis ang naging sagot ni Xu Xiaocheng, halatang may hinanakit. Sa susunod, kapag nakita mo si Bai Lei, lumayo ka kaagad, walang mabuting may dudulot yun, kung may oras kang pakialaman siya, mas mabuti pang mag-cultivate ka na lang. Pero imbes na makinig, lumiyab ang determinasyon ni Lingling,
Kung gayon, second senior brother, turuan mo ako. Marahang tinapat ni Xu Xiaocheng ang noo niya, bahagyang natatawa, turuan ka, tungkol saan? Buong puso naman ang sagot ni Lin Gling, turuan mo ako mag-cultivate, kahit mortal ka lang, second senior brother, madali mong tinalo ang isang nascent soul stage cultivator, wala pa akong nakikitang kasing lakas mo, may espesyal ka talagang cultivation method, di ba? Nang marinig yun, umiling si Xu Xiaocheng, walang pag-aalinlangan sa kanyang sagot, hindi naman. Pero hindi basta susuko si Lin Gling, kahit crippled ang spiritual root ko at hindi ako makasunod sa normal na cultivation path, kung tuturuan mo ako, siguradong makakahanap ako ng tamang paraan. Patuloy ang pagtanggi ni Xu Xiaocheng, sabi ko nga, wala ako, nakikinig ka ba? Mas lalo pang sumidhi ang determinasyon ni Lin Gling, gusto kong maging kasing lakas mo, senior brother, turuan mo ako kung paano maging malakas, sa sandaling yun, biglang sumingit si Liu Yaba na may kumpiyansa sa kanyang tono, ayon sa statistics, kahanga-hanga ang track record ni second senior brother sa pag-guide ng breakthroughs, napanganga si Lin Gling, talaga. Samantala, napakunot naman ang noo ni Xu Xiaocheng, halatang hindi kumbinsido, anong kalokohan yan? Ngunit hindi pinansin ni Liu Yaba ang kanyang reklamo at nagpatuloy sa pagsasalaysay. Ayon sa data, umabot sa void refining realm ang third senior brother mula sa foundation establishment stage sa guidance ni Xu Xiaocheng, si fourth senior brother, mula sa chi refining stage, na coach ni Xu Xiaocheng hanggang sa divinity, si grand senior brother, na advice ni Xu Xiaocheng hanggang sa save lives stage. Dagdag pa ni Liu Yaba, kahit si ninth junior brother, na may pinakamahinang aptitude, natulungan ni second senior brother na umabot sa peak ng foundation establishment stage. Totoo lahat ng data na to, walang halong biro. Nang marinig ito, napuno ng paghanga ang mga mata ni Lin Gling, ang galing talaga ni second senior brother, sabay lapit kay Xu Xiaocheng, taimtim na humiling, second senior brother, turuan mo ako kung paano magsimula sa cultivation. Sa isip ni Xu Xiaocheng, tila may nabuong diskarte. Kung gagabayan kita at ikaw ay umangat din, hindi ba't ako na lang ang matitirang nag-iisang matandang hindi makapagsanay sa buong sekta? Kalimutan na, tanungin muna natin kung ano ang layunin niya sa pagsasanay, baka pwede natin siyang lokohin gamit ang ibang paraan. Tumingin siya kay Lin Gling at nagtanong ng may kumpiyansa, para mag-cultivate ng immortal, kailangan mo munang intindihin ang sarili mong puso, ano ba ang cultivation goal mo? Biglang natahimik si Lin Gling, ang dati niyang masayang mukha ay napalitan ng lungkot, matapos ang ilang sandali, mahina niyang sinabi, dahil crippled ang spiritual root ko, lagi akong minamaliit at inaapi mula pagkabata, tinutukso ako ng mga yun, ngunit hindi natapos sa lungkot, biglang nagninggas ang determinasyon sa kanyang mga mata, gusto kong maging malakas, gusto kong patunayan na hindi ako mahina. Isang seryosong tanong ang binitiwan ni Xu Xiaocheng habang nakakrus ang kanyang mga braso sa harap, gusto mo bang patunayan ang sarili mo, o gusto mong maghiganti sa mga nang-api sa'yo? Sa narinig, napahinto at nanlumo si Lin Gling, pagkatapos, mabigat ang mga sumunod na salita ni Xu Xiaocheng, kung di mo malinaw ang sarili mong puso, kahit heavenly spiritual roots pa yan, wala rin, kung wala kang lakas para lumaban, isa kang walang kwentang weakling, paano mamumuno ang isang taong walang silbi? Parang binuhusan ng malamig na tubig si Lin Gling, pero sa halip na panghinaan ng loob, bumuhos ang alaala ng kanyang nakaraan, nagngit-ngit siya at sumigaw, hindi totoo yan, hindi ako useless, huwag mong sabihin yan. Nang makita ang ekspresyon ni Lin Gling, nagulat si Xu Xiaocheng, napakunot ang kanyang noo at mariing nagbisip, grabe, konting provoke lang, sumabog na agad ang blood pressure niya, sa sandaling yun, lumabas ang nakakatakot na enerhiya mula kay Lin Gling. Ano ngayon kung gusto kong maghiganti? Tahimik na pinag-aaralan ni Xu Xiaocheng ang bawat senyales ng katawan ni Lin Gling, ang blood pressure niya tumaas, mabilis ang tibok ng puso, bumilis ang blood circulation, pumasa na sa 7 vital acupuncture points pero 3 pa ang nakabara. Sa isang iglap, biglang sinalakay ni Lin Gling si Xu Xiaocheng ng puno ng galit, oo, mahina ako, pero sa mundo ng cultivation, bilang crippled spiritual root, paano ako lalaban? Walang pag-aatubili, sinuntok ni Xu Xiaocheng ang tiyan ni Lin Gling. Bumagsak si Lin Gling sa pader, nabiyak ito, at siya'y nawala ng malay. Habang bumabagsak ang katawan ni Lin Gling sa sahig, si Xu Xiaocheng ay mariing nag-isip, ang pag-cultivate ay nakadepende sa sarili mong kapangyarihan. Biglang nagsalita si Liu Yaba na may bahid ng pangamba, Xiaocheng, parang sobra yung lakas mo, na-knockout mo ang junior sister.
Napaatras si Xu Xiaocheng, biglang na-realize ang nangyari, impossible, mariin ko namang kinontrol ang lakas sa suntok ko na yun. Pagkalipas ng ilang sandali, bumalik ang ulirat ni Lingling, agad niyang naramdaman ang kakaibang init na dumadaloy sa kanyang katawan. Ang spiritual energy ko, sumisiklab, bulalas niya, habang tinatanggan ng kanyang dibdib, ramdam ang matinding sigla sa loob niya. Parang may mainit na puwersang gumagalaw sa bawat hibla ng aking laman, pinapakalma ang organs ko, hindi ko pa naramdaman ang ganitong kalinaw ng meridians. Tila bumalat sa kanya ang hindi maipaliwanag na enerhiya, sumisingaw mula sa loob, unti-unting lumalagablab. Ang init, parang lumalagos sa bawat layer ng katawan ko, nagningning ang kanyang mata sa hindi maipaliwanag na euphoria. Biglang, boom, umutong ang enerhiya sa paligid. Isang matinding alon ng spiritual power ang lumabas mula kay Lingling, nagpaalog sa buong silid. Sa isang iglap, umabot siya sa 5th level ng Qi refining stage, sa sandaling iyon, nagpalakpakan si Liu Yaba, pagkatabot, nakangisi siya, at may halong pang-aasar. Congratulations, Xu Xiaocheng Senior Brother, may panibagong record ka na naman sa pag-guide ng mga juniors. Agad namang kumunat ang noo ni Xu Xiaocheng, bakas ang inis. Sa kanyang isip, damit, nasobrahan ko yung lakas, ang plano ko lang, buksan ang meridians niya, di ko in-expect na maka-breakthrough pa siya. Sa sandaling yun, nagulat si Lingling sa kanyang kasalukuyang estado, nagtagumpay ako, hindi ko inakala na mangyayari ito. Samantala, tinitingnan ni Liu Yaba ang kanyang kalagayan at mahinahong sinabi, nang minasahe kita, napansin kong barado ang iyong meridians, kaya mabagal ang daloy ng iyong true chi, siguradong napansin din yun ni Xu Xiaocheng. Hinamon ka niya upang mailabas mo ang nakulong mong enerhiya, sa kanya pinasigla ang dantian mo upang maklear ang meridians mo, kaya ngayon, malaya na ang daloy ng true chi mo. Pagkarinig nito, nakaramdam si Lingling ng bahagyang pagsisisi. Pasensya na, akala ko kasi, ngunit bago pa siya makapagtapos, biglang nagsalita si Xu Xiaocheng, huwag ka nang magsalita pa, mariin niyang idinugtong, tandaan mo, ang batas ng Enlightening Valley, kung walang lalaban sa atin, hindi tayo lalaban. Pero kung may mang-api, gigibain natin sila, sa hinaharap, kung may magtangka sa iyo, lumaban ka, lumaban hanggang dulo ng buhay mo, pati sa susunod mong buhay, doon lang sila matatakot, naiintindihan mo. Mabilis na tumango si Lingling, puno ng determinasyon, opo, naiintindihan ko, dagdag pa niya, pwede po ba akong gabayan ng second senior brother? Narinig ito ni Xu Xiaocheng at padabog na sumagot, tama na, maglaro ka na lang. Masayang umalis si Lingling. Nag-iisip, ang kakaiba ng ugali ng second senior brother, minsan masigla, minsan naman parang walang pakialam, ngunit sumagi sa isip niya, pero parang tunay na eksperto siya. Kung gagabayan niya ako, baka agad akong makapasok sa foundation establishment stage. Naglakad siya ng may sigla, puno ng pangarap, baka talagang makakamit ko ang pangarap kong maging immortal dito sa Enlightening Valley. Sa sandaling yun, tumayo sa gilid si Xu Xiaocheng, pagkatapos, pinisil ni Liu Yaba ang balikat nito, ngumiti ng bahagya at nagwika, napakabilis ng pag-breakthrough ni Little Junior Sister, pero ikaw, Xiaocheng, parang may bumabagabag sa iyo. Pilit na ngumiti si Xu Xiaocheng, ngunit hindi na niya napigilan ang kanyang luha. Oo, ang ganda nga, ngunit ibinaon niya ang mukha sa dibdib ni Liu Yaba at humagulhol. Anong maganda dun? Bakit siya sa isang suntok lang, nasa 5th level ng Qi refinement na agad, samantalang ako, hindi pa rin makapag-cultivate? Huhuhu. Pinatahan siya ni Liu Yaba, kung mahina ka o nasasaktan, bakit hindi mo subukan ang mechanical ascension? Kinabukasan, isang malakas na pagsabog ang yumanig sa buong lambak, kasabay ng makapal na itim na usok. Sa sandaling ito, nagpapakain ng mga ibon si Lingling nang biglang maramdaman ang matinding pagyanig. Dahilan ng magsilaparan ang mga kalapati, ang lakas ng pagsabog, bulalas niya. Sa may pinangyarihan, dalawang bata ang nagtatalo, sina Yang Li at Yin Li. Galit na galit si Yang Li, kasalanan mo to, sinabi ko ng 3 portion lang ng Star Essence ang ilagay. Pero anong ginawa mo? 5 ang inilagay mo, ngayon? Sumabog lahat, binigyan tayo ni second uncle ng mamahaling herbs para mag-refine ng pills, tapos sinayang mo lang, tiyak na paparusahan tayo ng 3 araw at 3 gabi ng walang tigil. Sa gitna ng pagkataranta ni Yang Li, nanatiling kalmado si Yin Li, 3 salita lang ang kanyang sinabi, kasalanan ni elder brother. Biglang sumulpot si Lingling at nagtanong, may bahid ng pagtataka sa boses, habang napamulagat sa pagkagulat si Yang Li. Ano ba talaga ang ginagawa ninyo, nagre-refine ng pills o nag-eeksperimento sa pagpapasabog? Agad na lumingon si Yang Li at gulat na nagtanong, ha?
Sino ka? Parang nakita kahapon. Napangiti si Yinli at nagpaliwanag, siya yung bagong junior na niloko kahapon ni Master para sumali. Nang marinig ito, napakunot noo si Lingling. Niloko, anong ibig mong sabihin? Pero imbes na mag-focus doon, muli siyang nagtanong, kayong dalawa ba ay mga disciple ni Senior Brother Feng Qingyu? Ako nga pala si Lingling, nagre-refine ba talaga kayo ng pills? Napabuntong hininga si Yang Li. Oo, pero nabigo kami, kapag nalaman ito ni Second Uncle, yari tayo. Biglang nagmungkahi si Yin Li, bakit hindi mo subukan? Nang marinig yun, umigting ang mukha ni Yang Li, ano ba yan, isang ingredient na lang ang natitira, kapag sumabog ulit, tapos na talaga tayo. Napatigil si Lingling, tila naguguluhan sa suhestyon, ngunit nanatiling kalmado si Yin Li, kaya nga gusto ko siyang magsubok. Sa huli, napapayag din si Yang Li, sige na nga, panahon na para protektahan ng baguhan, inilatag niya ang mga sangkap at iniabot kay Lingling ang refining pot, ikaw na ang bahala. Kinuha ni Lingling ang recipe at tiningnan ito, bahagyang naguguluhan pero determinado, isa-isang inilagay ang mga sangkap sa pot, sinunod ang bawat hakbang. Sa isang iglap, lumitaw ang isang kakaibang aura mula sa refining pot, isang liwanag na hindi pa nila nakita noon, nagkatinginan sina Yang Li at Yin Li, kapwa nag-aabang sa resulta. Lumipas ang kalahating oras, nanginginig si Lingling, takot na buksan ang kanyang mga mata, samantala, hindi na makapagsalita sina Yang Li at Yin Li sa pagkamangha. Wow, sa dami ng beses na nag-refine ako, ngayon ko lang nakita ang gintong liwanag, tiyak na ito'y magiging matagumpay, ani Yang Li. Ngunit nanatiling kalmado si Yin Li, huminahon ka lang. Narinig ito ni Lingling, kaya dahan-dahan niyang iminulat ang mga mata, successful ba? Unang beses ko palang mag-refine ng pill, ganito lang ba kadali? Sa sandaling binuksan niya ang pot, bumungad ang isang tambak ng itim na pills, tahimik, walang nagsalita, walang gumalaw, biglang hinayla ni Yang Li ang kanyang tinga, napasigaw sa pagkadismaya, lahat nasira, kahit ang huling herbs, nawala pa, wala na talaga tayo, samantala, itinuro ni Yin Li si Lingling at walang emosyon na sinabing, kasalanan mo to. At sa hindi inaasahang pagkakataon, dumating si Xu Xiaocheng, may halong inis at pagtataka, pinasabog niyo na naman ba ang aking alchemy room? Sa takot, sabay na itinuro ng magkapatid si Lingling, siya po ang may gawa. Napakunot noo si Xu Xiaocheng habang kinukuha ang pill, ikaw ang nag-refine nito. Bahagyang nag-alangan si Lingling bago sumagot, opo, gusto ko lang pong tumulong. Hinawakan ni Xu Xiaocheng ang pill, tiningnan ito ng mabuti, at biglang umungot. Napatingin ang magkapatid sa isa't isa, tulala, agad namang ipinagpatuloy ni Yang Li ang pagsisi, may dahilan ng lahat, second uncle, kung may dapat sisihin, siya na lang. Ngunit walang imik si Xu Xiaocheng, dahan-dahan niyang hinipan ang pill, unti-unting natunaw ang itim na balat nito, at sa wakas, lumitaw ang tunay na anyo. Napamulagat si Yang Li, halos hindi makapaniwala, wow, heavenly grade pill pala ito. Kaya pala nakakasilaw ang ilaw, ito ang tunay nitong anyo. Samantala, nang makita ito, ngumiti si Lingling, hindi makapaniwala sa kanyang nagawa at masayang nagwika, successful pala. Sa sandaling yun, binigyan siya ni Xu Xiaocheng ng thumbs up, well, okay, hindi masama ang karakter mo. Saglit na nag-isip si Lingling bago nagtanong, ano po yung karakter, pwede ba yang kainin? Napangiti si Xu Xiaocheng, maraming naniniwala na ang pagre-refine ng pills ay base sa experience o control sa apoy, pero ang totoo, nasa character yan, tulad ng pag-cultivate at pag-level up, ang pagiging immortal at enlightenment ay nakadepende sa kalidad. Biglang napahinto si Xu Xiaocheng, saka ngumiti ng tuso, parang may binabalak, pero hehe, itong babaeng ito, nasa 5th tier refinement layer pa lang, pero nakagawa na ng heavenly grade energy pill, kahit sila Wuang Dark King of Cuisine ay hindi makakagawa ng ganito kadal isay, mukhang nakahuli tayo ng isang bihirang hiyas mula sa Enlightening Valley, hehe, ang aking super refined sheet pill, mukhang may pag-asa na ako. Mabilis niyang ibinalik ang kanyang kalmadong anyo at iniabot kay Lingling ang isa pang recipe, gamitin mo itong recipe, subukan mong mag-refine ng isa pang batch. Walang pag-aalinlangan ang sagot ni Lingling, sige po. Agad siyang nagsimula, masigla at determinado, quarter sweet dough, 2 kutsara ng gatas, quarter ng kape ng camphor powder. Sa bawat hakbang, mas lalo siyang nalilibang, ngunit nang matapos, ano ba to? Bulalas niya habang nagtataka sa kanyang nagawa, samantala sa likod,
May panunuyang ekspresyon ang ipinakita ng dalawang baliw na magkapatid. Kinuha ito ni Xu Xiaocheng, tiningnan saglit, at may simpleng tugon, impressive. Sa labas, pilit pinipigilan ni Xu Xiaocheng ang kanyang tawa, ngunit sa loob, may naipon ng matinding excitement. Kahit modernong kape, na brew niya, talagang talento siya sa pagre-refine ng pills, kailangan ko siyang turuan ng mabuti. Pagkatapos, ngumiti ng tuso si Xu Xiaocheng at tumawag, "Little junior sister, halika rito." Napakagatlabi si Lingling, tila kinakabahan. "Saan po tayo pupunta, senior brother?" Mas lumalim ang ngiti ni Xu Xiaocheng, may bahid ng misteryo sa kanyang mga mata. "Tutulungan mo akong mag-cultivate para sa immortality, hahaha." Sa sandaling yun, hindi na nagawang magsalita ni Yang Li at Hin Li, inilapat ang kanilang mga kamay sa harap at sabay-sabay na nagdasal, sana, okay lang siya.